Nung kumanta ko, Sinatra, si Don King, sabi niya doon sa mga kasama niya, don't let that guy leave without talking to me. Gusto niya akong dalhin sa Amerika. Natakot ako dahil di pa ako marunong mag-English. Kumanta ako sa Trilla in Manila. Nakakanta ako sa kanilang pre-fight dinner. Tapos inibita ako to be the national anthem sa fight. Kaya lang nung gabi, hindi ako nakagising kinabukasan. Hindi ko nakantahan yun. Hindi naman naka-apekto sa'yo na para bang binitin mo yung performance mo? Itong recently, itong nangyari naman, dito sa Teatrino, nawalan ako ng boses sa gitna ng stage, in the middle of the show. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte doon ang gusto mong balikan? Siguro, iniisip ko, ano kaya kung hindi ako umalis? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. A music icon. During the 70s, he was known as the King of Ballads. Mga kaibigan, I am so honored and of course so privileged to have him for the very first time. The one and only June Polistico! Hello, Wow. Aster. It's good to be here. My God! Really, it's Di good ba? to be here. Actually, ang isang June Polistico is parang ano nito kumbaga sa industriya ng musika sa Pilipinas or sa entertainment industry, ay isa ng legend, poste. I'm finally having him for the very first time. Dahil mga kaibigan, to be honest, hindi po kami nag-abot. During his prime in the Philippines, nung nandito pa siya, maybe I was already in the music industry. May transition na kasi at that time. Yes. Actually, sa Villar, siyempre, Villar at that time, I caught the tail of the Kundiman music. Yun if talagang you remember usong-uso that. yan before. I was the first artist that was considered na nagkaroon ng pop sound. Kaya yung recording ko ng Mahiwaga, nag-hit yun kasi parang tunog Tagalog siya, kundi man, Oo. dahil yung Mahiwaga, kanta ni Rick Manrique yun eh. 2 years prior, I recorded it. Uh-huh. And when I recorded it, I was already with Society of Seven in Yes. 1977. Right. So nung nirecord ko yun, tunog Amerikano na yung sound niya. Yes. Arranged by Emmy Munhi. Oh. Ang ganda ng orchestration niya. Oo. So, Mahiwaga ang buhay ng Kaya kala nila ako Johnny Matos yan. Oo, di ba? Kaya nagkaroon nagkahit yun. Siguro, kumbaga yung nasa tail end mo na before mag-exit ka for the US or Yes. for Honolulu. Pero kilala ko ang June Polistico eh. Dahil madalas kita napapanood sa TV noon. Of course, yung mga musika mo, yung mga singles mo, the albums that you release. Pero at that time nga, sabi mo, nasa Villa Records ka. Villa Records. Yes. Kaya kami naman noon puro plaka lang kami. Sabi nga ni Maho, records lang kami. Bigat-bigat. So yun ang trend nung araw. Wala pa namang mga CD, wala pa mga ganun. Wala pa. Pero actually, I was the very first artist na nag-show sa Pilipinas o nagko-concert, na nagtutour, na ang dala ko ay -1. Hindi pa uso ang -1 kasi wala pang cassette. Right. So ang -1 ko noon ay yung reel-to-reel. Alala mo Oo, reel-to-reel? yung ganyan. Yes. Oo, yes. Oo. Umaarkila kami kay Bitan ng 2 machine. Oh, yes. Oo. Alala mo si... Yes, kilala ko yun. Oo, Oo. yes. Oo. 2 reel-to-reel machine, tapos 2 player. Na pag sumabit yun, goodbye ka. Kasi gusto ko magkaroon ng... Ang sound ko ay orchestrated sound sa pag-perform. Kaya kinuha ko yung mga recording ko sa Villar. Yes. Kasi naka-albums na ako Oo. sa Villar nung araw. Sino si June Polistico at paano ka napunta sa industriya? Actually, nag-start ako ng Davao, tapos nag-Cebu. Naabutan ko yung pagkapanalo ni Novo Bono, if you remember Novo Bono. Oh yes, sa Pianista. Tawag ng Tanghalan. Yes, Tawag ng Tanghalan. Magkasabay sila halos ni Nora Honor. No, Nora Honor has been already Nora Honor before Novo okay. Bono. Novo Bono is, I believe, 1970. 1971, I was already in Cebu at nakita ko yung pag-rise talaga ni Novo Bono. And then after that, sabi ko, ako naman ang inano nila for the following years sa Cebu na mag-join sa Tawag ng Tanghalan Cebu. I don't want to take that risk. What I'd like to do is I'll go to Manila, I'll take my chances. So yun ang ginawa ko, pumunta ako sa Manila,
Tapos may nag-invite sa akin sa isang TV show na dati kong kilala sa Cebu, na si Marshall Sanson. Oh, I know him. You know him? Oo, of course. Oo, the late Marshall Sanson. Yes, the late. Napakabait na tao Yes. yun. BBC2 siya dati. He was the one Yeah. forcing me to Yes. sing in Stop Look Listen. Jan Yang. Directed by Mitos Villarreal. Yung silang tatlo, Karina Public. Yes. Sabi sa akin, pag-guest ka doon. Sabi ko, sige, mag-guest ako. Ngayon, pag-guest ko doon, siyempre, ang daming tao, nagtataka ko, galing akong probinsya eh. Ito, television, bago sa Medium. akin yun, no? Oo. Medyo nahiya ko. Tapos pinakanta ko si Amado Pascual. Pinakanta ko ng Frank Sinatra song na over and over, I keep going, no? Eh, nagustuhan. Tapos somebody, after the show, right after the program, may naghintay sa akin sa lobby ng ABS. Yung manager ng Odds and Ends. Yung manager ng Odds and Ends, si Freddie Ding, siya yung nag-invite sa akin. Sabi niya, June, nakita lang kita sa TV kaya nagpunta ka agad ako rito. Daling kita bukas sa Villa Record. Right there and then, dinala niya ako sa Villa Record. Mhm. And that was 3 o'clock in the afternoon. Pagdating namin doon, wala pa yung si Manolo Villar. Mhm. Don Manolo. Hintayin muna natin si Don Manolo. Yes. Pagdating niya, nag-audition ako. Eh, mayroon akong alam ng konti sa piano, kumanta ako. Nakita ko si Don Manolo doon sa may recording booth kasi nilagyan nila akong microphone. Paano yung gano'n niya? Like, kasi may habit yun na gano'n. Mm. Hindi na siya mapakali. Sabi niya. Tapos sila ni Rani Villar. Yung anak niya, yes. Kinabukasan, sabi niya, balik kayo bukas. Sign tayo ng contract. Yes. Yun na yun. Was it 1971? 1972. Isa-isa lang yung recording namin noon. Isa-isa kasi ganun ang style nila. O kung may assignment ka ngayon, dalawang song lagi yan para kabilaan ng 45. Yes, back to back ang tawag doon. Oh, Yes, back to flip back. side. Dalawa ng dalawa Yes, yon hanggang sa mabuo mo yung 10. Yes, yes. Kasi album na nila yun. Yes. Bumenta. Probinsyano ako eh. Nagko-concert na yun ako, naiimbita na ako sa mga colleges. Yun ang mga venues nun, yung mga college, mga Philippine Women's, St. Paul's. Parang bang yung pinagkakaguluhan ka na. Para ka ng kilabot ng mga kolehiyala. Before Haji, kasi he was much ahead. As the original. Bukod kay Frank Sinatra, of course, yung mga talaga dito, mga music icons, talaga international music icons. Ayun, Yung Johnny Gilbert Mathis. Humperdinck, Johnny Mathis. Yung mga Matt Monroe, Oo. Kasi yun naman yung upbringing namin sa music eh. Yun naman ang naririnig. Kaya parang yung laging naririnig mo, gusto mong gayahin. Katulad ngayon, kung sino yung naririnig nila sa radyo, yun ang nagagaya nila. Di ba? Ganon din kami nung araw. Mhm. So, it just evolved like that yung music talaga. Na-develop ko yung ability na yon na makopya ko si Frank Sinatra at makopya ko si Johnny Mathis na naging number one sa akin yun na maging reason na magustuhan ako ng Society of Seven at mag-perform before the American audience. How many are you in the family? At saka sino at kanino mo minanang pagiging singer mo? Pagiging singer ko, minana ko yata ito kay papa ko. Kasi yung papa ko marunong kumanta, naririnig ko siyang kumakanta. Although my mother, kumakanta din siya, pero yung papa ko talaga ang singer. singer, Oo. kumakanta talaga siya. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami, akong panganay, 4 na lalaki, isang babae. Oo. Nasa gitna yung babae. Mm-mm. 3 na lang kami natitira. Tapos ikaw naman, you decided to come back after staying in the US for like how many years? First, nung nag-join ako ng Society of Seven, I was with them for 7 years up to 1984, 83, then 84, I was already on my own. Para nag-solo na ulit ako. Pero gusto kong pumasok ng Las Vegas. Kaya yun, nagkaroon kami ng grupo ni Jonathan Potenciano. Si Jonathan, nanggaling din sa singing competition yata eh. Isa siya sa longest champion ng Tawag ng Tawag Tanghalan. ng Tanghalan. 16 weeks yata siya. Oo. A little background about SOS kasi Society of Seven, ito po yung grupo na pinagmulan ni Bert Nievera na tatay ni Martin Nievera. Society of Seven, number one yan talaga. Show group or show band in Hawaii. Na talagang madalas silang kumuha Las Vegas. Grabe yung mga tao, parang pag sinabi mong SOS at nasa Honolulu, kahit imposibleng, di ba? Ang Society of Seven kasi kilala sa Honolulu. Yes. Hawaii. In fact, ang aming mga audience kasi hot na hot noon ang Hawaii for tourism. Yes.
I think they draw at least 3 million tourists a year. At mostly, these are yung mga Amerikano na from cold areas in the US. Pupunta sila pagka cold na malamig na doon sa winter na sa US, punta sila ng Hawaii. Number one destination ng mga tourists patungkol sa nightlife. Ang una is, of course, Dan Ho was number one. And then Society of Seven. Maraming mga show group yan. Ano kasi, ang show kasi sa Hawaii, bago pa ang tourist mag-book ng kanilang trip to Hawaii, nakabook na pati yung mga shows nila. At nandun na yung Society of Seven. Kaya nakapila na yan, gabi-gabi kami. Puno kami, gabi-gabi. Grabe nga yun 6 nights a week, 2 shows a night. Yung mga bata pa, Yes. kaya kayang-kaya namin. Oo. At pinupuno namin yung showroom. Can you tell us, paano ka napunta sa Society of Seven or Ay, SOS? yan, magandang kwento din yan. Oo. Kasi Mhm. dito sa Pilipinas, kasi katang ko noon eh. Yes, you were at Wala the peak of your akong career. interest. Yes, yes. In fact, kakanta ko lang at nagkaroon ng malaking impact sa media. At that time, ang mga media natin, dyaryo. Yes. Diba? Print lahat yan. Print lahat yan. Oh. Kumanta ko sa Krila In Manila, 1975. Yeah. Right. Pero doon lang ako nakakanta. Muhammad Ali and Yes, Joe Frazier. Frazier. Yes. Nakakanta ako sa kanilang pre-fight dinner. Hotel doon sa airport, ano yung pangalan? Yung lumang hotel. Village Hotel. Philippine Ako Village. natatandaan ko. Philippine Nako, Village. mahalat ang mga Hotel. edad namin. Yun, Philippine Village Hotel. Doon ang show. It was packed with celebrities from Hollywood and New York. Dala ni Don King, takot ni Don King lahat. Right. May mga performers din sila. Yes. Pero pinakanta ko doon. Kami ni Carmen Patenya. Yes. And orchestra by Amado Amado Pascual. Pascual. Oo, yan ang pinakasikat na musical arranger at that Kilala time. natin nun, si Oo, Amado yes, Pascual, yes. Amado Bukol. Nung kumanta ko, Sinatra, You are the sunshine of my life. Mm. Sabi, si Don King. Oo. Sabi, Pilipino, pero tunog Sinatra. Oo. Tapos yung sunod na kinanta ko, Johnny Mathis. Oo. Lalo siyang nagulat. Oo. Sabi niya doon sa mga kasama niya, don't let that guy leave without talking to me. Tinawag ako pagkatapos ng show na yon, kinausap ko ni Don King. Gusto niya akong dalhin sa Amerika. Natakot ako dahil di pa ako marunong mag-English. Ganda. Okay. Oo. And then? So, hindi ako sumama. Hindi, natatakot ka pa lang at that time, syempre. No, Di ba? Oo, bata oo. pa ako eh. Oo. I was about 24, 25. Tapos inibita ako ni Don King to be the national anthem sa fight. Kaya lang nung gabi, hindi ako nakagising kinabukasan. Early morning ang fight eh, di ba? Oo. Hindi ko nakantahan yun. Ala. Hindi na ako nakasipon. Pero later on, siguro noong 2002, narinig ko isang program dito sa Philippines na ang question about a singer who sang at the fight. Oo. Hindi na hulaan. Ang question worth 2 million pesos dapat. Jackpot question. Oo. Hindi niya nasagot. Binigyan pa ng tip, sabi nung host, ang singer na ito nasa Las Vegas. Ang sagot niya, Juminis Matura. Oo. Sabi niya, hindi, June Polistico ang answer. Oo. Pero ang totoo, hindi ako nakakanta. Pero according to archives, ako ang kumanta. Hindi naman naka-affecto sa'yo na para bang binitin mo yung performance mo. Hindi naman stricto nung araw, di ba? Oo, sa bagay. Oo. At saka parang kukonti lang kayo noon, di ba? Ngayon sobrang dami na. Iba rin nung araw eh. Kasi nung araw, the more you're late, the more sikat ka. Hindi totoo. Oo. Pero wag mo na yung gagawin Hindi ngayon. ngayon, hindi Oo. pwede ngayon. Oo. Kaya tamo ako kanina, maaga ako. Oo, yun na nga. In fairness. On the dot. Oo. On the dot. Tama-tama naman, nakahain na yung pagkain. Oo. At saka hindi, parang laking Amerika ka na eh. Alam mo na pag sa Amerika, you have to be on time all the time. Hindi, merong asawa. Okay. We have to give that credit to Ella. Oo, in fairness, kaya nga napakaswerte mo, may wife ka na, meron ka ng secretary, meron ka ng manager, meron ka ng wardrobe consultant,
Ano pa ba? Nutritionist. Oh, nutritionist, lahat eh. Lahat, di ba? Package roll into one. Blessing talaga. Sobrang blessing yan. Yes. Paano ka napunta sa Society of Seven? Ay, oo nga pala. Oo. Natuloy. Lumayo ka na ng gusto Oo. eh. Yung kasikatan, ayoko naman umalis sa Pilipinas. Pero una, that was 1975, December. Tumawag sa akin si Tony Roy Vivar, which is sila ni Bert Sagum, yung dalawang may-ari ng Society of Seven. They're coming to the Philippines January of 76 kasi may vacation sila. And they offering me to join them. At that time, wala na ba si Bert Nivera? Nandun pa. Nandun pa siya. Pero paalis na. Paalis na, nag-usap okay. na yata sila na mag-resign Kaya sila na siya. naghahanap. Oo. So, akong tinawagan. Kasi at that time, matunog din yung pangalan ko nga dahil nga doon kay Muhammad Ali. Dahil doon sa show na yun na sa Three Line Manila. Kaya gustong-gusto ng SOS akong kunin kasi they wanna probably capitalize on the popularity para ma-draw na naman yung... Anyway, tinawagan ako. I was not very interested in going to the US. January, I had a show sa Top of the Hilton. If you remember, Mod Magazine. Oh yes. Tita Ernie Evora Shoko. Yes. Okay. That's it. The late. Si Ernie tumawag sa akin. Okay. June, kagagaling ko lang ng Hawaii. Isuki ko rin si Ernie. Madalas Yes, niya ako yes. i-feature sa Mod Magazine. Gagaling ko lang ng Society of Seven. Pwede ba tayo mag-breakfast bukas? Sabi ko, pwede. So nag-breakfast kami sa Hilton. I had a 3-week show. So, pag-usap na, tanggapin mo na kasi maganda yung offer nila sa'yo. Teka muna, Ernie, kasi sayang din mo ko, iwanan ko yung Pilipinas. Hindi maganda yung society. In short, na-convince niya ako. Sinet up niya yung aming phone call with Tony. In fact, si Tony, I gave him another singer here, pero hindi sila nagkasundo. Ako talaga ang pinursu nila, kaya si Ernie yung tinawagan. And the rest is history. And you stayed with SOS for 7 years. 7 years. Bukod sa Honolulu or Hawaii, Las Vegas. Ganito kasi yan eh. Oo. 3 months sa Honolulu Okay. during peak seasons. Okay. And then, during lean months, we travel. Nagtutour kami in the US. Merong Harrah's Hotel in Lake Tahoe, Reno. We go to Chicago, we go to Anaheim, we go to Vancouver. Yung mga areas na yan. May mga pinupuntahan na kami. Then while we're away from Honolulu, we prepared the show, the new show, to be presented back when we reopen in Honolulu. Yun ang nagiging pattern namin. So, basically, when we're on the road, we prepare the show para sa Honolulu. Pero doon sa sinasabi mong lean months, hinahanap-hanap pa rin kayo eh. Kasi pag sinabi mo kasi Society of Seven, Outrigger Hotel yun, Honolulu yun eh. 3 buwan kayo, wala doon? Hindi naman 3 buwan. May mga 2 months, ganyan. Pero may nilalagay silang ibang show. Para may ka-alternate Oh, kayo may doon. ka-alternate kami. Pero ang humahandle pa rin nung showroom na yon ay yung management ng Society of Society of Seven. Seven. Kasi parang Society of Seven na yung naka-house dun eh. So for other groups to replace there, ang SOS pa rin nagka. Parang grabe kayo, parang nagmarka ang Society of Seven talaga. Pag sinabi mong Hawaii, karugtong na yung Society of Seven eh. Oo. Di ba? Na para bang Oo. kung turista ka, hindi pwedeng mong palagpasin na hindi mo papanood itong show nila. Tama. Oo. Di ba? Correct yun. Oo. Ganun ang... When did you decide to leave Society of Seven? 1983, meron lang kami mga business proposals na hindi nagkasundo. So nag-decide ako na I want to be on my own. Then sa Las Vegas, I wanted to penetrate Las Vegas. But at that time, I didn't know how to do it na maging solo lang ako. Kasi kailangan mong maging big name as a white performer bago ka makapasok or an American performer bago ka makapasok ng Las Vegas. Pero sabi ko, since the records are there, Yes. so I'm sure Pilita, Corrales. Pilita was able paminsan-minsan. to get in to perform there dahil nag-o-open siya sa mga big artists dito sa Pilipinas. Like Pag Johnny nag-show, Sammy Mathis. Davis. Sammy Nung Davis. magpunta si Sammy dito, Oo, siyang opening act. Right. Eh, nagustuhan din naman siya ni Sammy kasi magaling naman, maganda pa si Pilita. Kaya dinala din siya sa Las Vegas. Nag-open din siya kay Sammy Davis sa Las Vegas. In my case, kasi you're talking of 70s pa yung kanila,
80s na ito, iba na ang climate sa entertainment industry sa Las Vegas. Ngayon, kung gusto kong pumasok doon, kailangan ko meron akong grupo. Doon, kinuha ko si Jonathan, yung grupo niya, galing sa Chicago. Nadala ko siya, nag-concert kami sa LA, yung group na. Ang group namin, pinangalanan namin The Valentinos. Valentinos. Kasi ano kami, alam mo na, mga bata, mga Valentino mga gwapong Pinoy. So kayo ni Jonathan ang front act? Front act kami dalawa. Yes. Partner kami. Actually, naging malaking act din kami. Tawag doon, lounge act sa Las Vegas. Yung grupo namin. At na-witness din ng mga kapwa nating Pinoy artist dito, katulad nila Rico, pag pumupunta sila ng Las Vegas, laging kinukwento sa akin Rico noon, ay naku, si June Polistico, si Jonathan, pag pinanood mo yung grupo nila, yung mga tao nag-aakyatan sa slot machines para makita kami. Kasi open lounge yan Tutungtong sila para makita kami. Yung mga Pilipino galing sa LA, galing Chicago, mga ganyan. Galing Tapos sa mga iba't local ibang pa, lugar. mga local Pinoy. Pinapanood talaga kami. Kasi iba yung format namin. Fresco kami. Yung sila records, pumupunta rin sa amin. Sabi, kid, ang galing ng grupo nyo. Kaya masaya kami. So parang nagpang-abot kayo ng kasi ang records mas nauna sa inyo 60s pa sila Yes. Way ahead sila. And there were times also nagkakasama sila na Pilita Corrales and then came I think paminsan-minsan sina Carmen Soriano, Carmen Patenia. Ang record talaga naka-base doon. At saka sikat sila Sikat din yung doon yung records. Nag-open din sila sa mga big artists. Yung may mga can-can shows. Yes. Sila yung breaker sa gitna. Right. Di ba pag nagsara yung curtain, yes. nag-break yung mga ganon-ganon ng mga girls, sila yon. Mag-entertain sila, yung comedy, musical comedy nila. Yes. Hindi ka naman pwede hindi tumawa, kaya sumikat Kasi sila doon. sa ano ng competition, sa napaka-stiff ng competition sa Las Las Vegas. Natapos kami ni Jonathan doon, yun na yun, nung umuwi ako dito noong 1990. Yun na yung nag-recording ako ng Viva. Nakadalawa-tatlong album ka with Viva. Yeah. Pero yung Mahiwaga ba, saan mo yung ni-record yun? Villar Records. Villar yun. So yun ang biggest hit mo talaga? Yan ang pinaka-biggest hit ko. Oo. Pero wala na ako dito. Kasi umuwi lang ako noon, I was with Society of Seven in 1976, 77 bakasyon, ni-record ko yung album na yon. Yung Philippine Classic Album. Oo. Na nandun yung mga buhat, lahat ng mga classic ng Tagalog, pinanta ko doon. Ikaw ba yung original singer ng Mahiwaga? Hindi, si Rick Manrique. Rick Manrique, okay. Pero Rick sa'yo tumatak Manrique. yung gusto yun Yun ang pinakasikat yung sa akin. Okay, Kasi Puro cover ka, in other Puro words. covers. Oo, okay. tulad nga ng sabi ko, pagpasok ko kasi ng Tagalog yung record ko, nagtunog iba, hindi naging kundiman. Kundiman ang Rick Manrique Yan, nawala siya sa kundiman. Oo. Parang nasabay na siya dun sa classic siya, pero iba na yung tunog niya kaysa kila Ruben Tagalog, yung mga gano'n. Rick Manrique, iba na siya. Kasi iba na yung ibang timbre ng boses ko. Oo. Iba rin yung... Medyo may pagka-modern na. medyo pagka-modern na. Tapos ang aking musical director is Emmy Munhi. Oh, yes. So nag-iba siya kaysa kila Folding Silos nung time na yon. Kaya yun ang naging kaibahan. All in all, nakailang album ka? As far as I remember, na mga cover albums ko sa Villar, nakaabot ako ng 7. Tapos 3 ka sa Viva. Within 4 years lang. You were at the peak of your career nung I malis was at the ka. peak, yeah. Oo. Kaya para bang, of course, hindi naman dito talaga na-miss ka. Pero we just, nabalitaan ka na lang na nasa Amerika ka na, nasa Society of Seven ka na. Kaya nadala ko rin yung Society of Seven dito. Nung mag-hit nga yung Mahiwaga, nadala ko sila noong 1978, nag-show kami sa Mirador. Mirador, Hotel. yes. Oh. Si Bert Rivera, nasa lounge na ng Mirador at that time. So nagkikita kami dito ni Bert. Tapos ko ng Society of Seven, nag-Las Vegas na kami. Tapos nung umuwi ako rito, yun nag-record naman ako kay Boss Vic ng Back Again album. Puro mga, para may Sharon Cuneta album ka di ba? Actually, yung Back Again album ko 5 Tagalog. Okay. Sa kabila,
Sa flip side, Yes. puro English. Puro English. Oh. Pero Puro all English. covers. All all covers. covers, All oo. covers. Oh. Kasi noted ka talaga yung pagko-cover, lalo na Frank Sinatra, Johnny Mathis, kahit si Nat King Cole, di ba? Yeah. Halos lahat ng mga and Gilbert Humperdinck. Ang dami Nagagawa ko mong lahat yan, oh. ang dami mong nagagaya at that time eh. Oo. Kaya nga naging King of Ballads ang tawag sa iyo noon, I remember. Yeah. Oo, during the 70s. Actually, isa din yan sa nag-decide sa akin na umuwi ng Pilipinas. Kasi sabi ko, my music is much needed in the Philippines than in the US. Kasi sa US noon, pumapasok na yung very heavy na yung pop music, Yes. mga Luther Vandross, Oo, mga kung Lionel Richie. Mm-mm. Dito, sabi ko, pwede pa nilang ma-appreciate yung mga Nat King Cole, yung mga ganon. May market, may Meron audience na pa ako, rin. May meron. audience pa rin. Oo. Meron pa rin. So, Mm-mm. kaya yun, umuwi ako dito. Yung album na Back Again, hindi na siya covers na, in a sense, na ginagaya ko yung mga singers na yon. Oo. Na-create ko na yung original sound ni June Polistico. So, kailan ka bumalik ng Pilipinas? Is it for good o pag ganun-ganun ka pa rin? First, pag ganun-ganun ako Oo, noong oo. 1990s, Okay. up to 2000. Okay. Kami na mag-asawa noong 92 eh. Mm-mm. Kami na Okay. ni Ella. Aha. So, nung kami na mag-asawa, so after 11 years kami mag-asawa, sabi niya, gusto ko namang tumira ng US, gusto ko masubukan. Sabi ko, gusto mo talaga, ayoko na doon. Sabi niya, hindi, gusto ko eh. O sige, halika, punta tayo US. Ayun, nag-relocate kami sa US. Pero, bakit kayo nagdesisyon na bumalik ng Pilipinas? Well, nagkaroon ng recession, di ba? Oh yes, 2008. 1997, yes. 2007, 2008. And 2009, na-offeran ako na bumalik dito with, yun nga, yung Balladeers. Kami nila Victor Wood, Na hindi naman natuloy. natuloy yun. Natuloy ba? Anthony Okay. Costello, tsaka ako, Oo. The Balladeers. May 5 shows kami. At nagawa namin lahat yung 5 shows successfully. Produced by Viva. by Viva, yes. Yeah, Viva Live. Oo. Viva. But prior to that, siyempre, nasa Las Vegas kami. Gusto namin makapasok ng Las Vegas as a solo artist. Yun, ibang istorya naman yon ng aking buhay. Kasi I have to go through 3 auditions with the establishment. Mahirap doon. Mahirap pumasok. Para pumasok ka doon as a solo artist, cold ka lang pumasok doon, introduce mo yung sarili mo. Hindi ka naman papansinin kasi kinagano ka kagaling, Filipino ka. Sinubok ako ng management. Okay. Sabi niya, okay, you wanna audition. First, kung talagang may show ka, perform in the showroom at puro mga managers ng hotel ang audience. Yes. Pinanood nila ako. Nag-perform ako na parang lahat ng mga impersonation ko, lahat ng mga jokes ko, nilabas ko doon. Nagustuhan nila. Okay, another test. Puro Pilipino naman. Mag-impat ka ng mga Pilipino. I-announce natin kung makakadraw ka ng Pilipino. Nakadraw naman ako ng Pilipino. Tapos sabi na, sige, final test. Mag-perform ka sa gitna ng casino nang wala pang tao. May area doon na wala yung mga tables. Nandun yung tables. Dito, merong open area. Nag-set sila ng sound system. Walang stage, walang lighting, wala lahat. Perform ako. Kumanta ako. Dapo yung tao eh. Kinakausap ko na kasi marunong na ako mag-English nun eh. Yeah. Oh, so this time parang nag-show ka talaga. Nag-show ka na. Oo, nag-show. Kahit sabihin na lang natin na Oh, artificial yung audience mo. oh. Oh. Pumasa. Ayun, binigay sa akin yung room. Kasi yung room na yon, may tatlong set ng performers. May mga slots kayo. Binigay sa akin prime time. Nagustuhan nila ako, alam nila. Kaya nung mag-start ako roon, sa labas, yung kung saan nakapila yung mga tao. Dati, before me, wala pang slot machines. Nung ako na mag-perform, nilagyan nila ng slot machines. Kaya Para lalo umanin kaya mga mga tao, Oo. sabi nila, Oo. mga Pinoy, sabi, Mm. June, ang mahal ng show mo. O, bakit? Mura, Nakapackage mura eh. lang naman ang show. Hmm. Magkano lang ang show? $12 lang ang show. Hindi. $300. Matalo kami sa machine habang nakatayo kami. Tayo. Alam mo So, naman. as a solo artist, gaano ito katagal? And which hotel? 1 year. 1 year. Sa downtown hotel. Downtown. Sa downtown Fitzgerald Hotel.
Alam namin na you were a successful singer, pero parang yung absence mo sa Pilipinas, alam naman namin na you were making a name on your own sa Amerika. Yeah, Pero right. syempre iba pa rin yung sa Pilipinas Yeah. di ba? Pero this time naman, hopefully you're back for good sa Pilipinas. Yeah, I'm back For for good. good. Oo. Finally. Kaya nga nagulat ako, meron kayong show ni Chad. ni Chad Borja. Ay, maganda yun. Oo, di Kasi ba? naisip nga namin yun. Oo. Kasi ang story naman niyang father and son na yan. Si Chad kasi, in Cebu, he was a band singer. And ang mga Cebuano, they're very meticulous sa music nila. They don't like to copy local artists. Mm-mm. They only like to copy US Yes, or oo. foreign artists. Yes, foreign artist. Eh si Chad, narinig din yung Politiko, Mm-mm. yung bagong album ko. Oo. Sabi, pinresent niya sa band niya. Mm. Eh yung mga band niya, masyadong, ano yun, mapili sa mga artist. Marinig na, itry natin to, June Politico. Eh, bata pa si Chad noon, mga 20 pa lang yata. Ay nagustuhan daw ng mga musician. Kinanta nila yung isang kanta ko, lalo na yung Sana'y Wala na Wakas, kinanta nila. Eh sabi niya, bay, pumutok yung Sana'y Wala na Wakas. Kaya noon, yun ang isa sa mga connection namin. Kasi ako lang ang first Filipino artist na pinapasok naman ng mga Cebu musicians. So kaya nang magkita kami sa Cebu, this is before ikaw lang. Before he became a hit, doon kami nagkakilala muna. At tapos yung mga kaibigan niya, naging kaibigan ko rin. So, naging friend kami kasi madalas ako sa Cebu noon, sa casino. Eh, lagi ako na-invite sa Pagcor. So, yun, naging friends kami. Tapos, yung friendship namin talagang ganun lang, hindi naman ganong, pero magkaiba kami ng career, iba ang age. Ibang henerasyon. O ibang henerasyon. Oo, Kaya iba yung oo. takbo ng karir niya, iba rin Yes. yung sa akin. Oo. Kasi ako, tapos na ako doon kay Kuya Germs, siya naman nandun na kay Kuya Germs. Di ba? Itong recently, itong nangyari naman, si Chan, nasa show ko. Eh that time, nawalan ako ng boses sa gitna ng stage, in the middle of the show. Oo. Dito sa Teatrino. This was 2023. So kaya sabi ko kay Ella, Rab, nawala yung boses ko dahil marami yatang nag-spray ng doon sa dressing room. Sabi niya, nandiyan si Chad sa labas. Sabi ko, tawagin mo si Chad. Mm-mm. Papuntahin mo dito. Dito pumunta si Chad sa dressing room. Sabi ko, Chad, rescue mo ako. Eh, wala akong boses. Meron pa akong ilang numbers na gagawin. Sabi ni Chad, sige ba? Kung okay lang siya, mo, sige, okay lang ba? So, sige. Buti available siya at nandun siya. Nandun siya. Oo. Nanonood lang siya. Oo. Audience lang siya. Audience lang Oo. siya. Ako sabi niya, sige. Makyat siya. Tama-tama naman. Bumalik na yung boses ko dahil may pinainom sa akin na pampaluwag ng lalamunan. Mm. Naayos naman yung boses ko. Tapos si Chad, umakyat na rin. Kinakanta kami. So, kami dalawa. Nag-duet kayong dalawa. Nag-duet kayong dalawa. Oo. Tapos sabi niya, bagay kayong dalawa sa stage. Sabi ni Ella sa akin. Doon nabuo yung father and son. Hindi pa actually. Wala pa yung concept. Mm-mm. Nabuo na lang yun recently nung mag-meeting kami nung musical director na si Bobby Gomez. Tapos si May Sarenas, yung producer ng recent show ni Joy Albert. Nag-meeting kami. Sabi niya, nagpaplano kaming mag-put up ng show. Nagbigay siya ng mga names. Nung ma-mention yung name na Chad Borja, sabi ko, yan gusto ko makapartner. Tapos sabi sa akin ni May, alam mo, gustong-gusto kang makasama ni Chad. Gusto kang makasama. Mutual talaga. Oh, mutual. Oo. Tapos yun, sabi namin, sige, title, Father and Son. Actually, maganda because magkaibang henerasyon. Para talaga kayong mag-ama. Di ba? Yes. Sa musika. Mm-mm. Na-picture namin ni Chad. Makikita mo magkatabi kami. Yes, Halos oo. magkamukha kami. Kaya, di mo, totoo nga, di ba? Oo nga. Siyempre, si Chad, gwapo pa no? Oo. Di ba? Gwapo siya eh. Mm-mm. Eh, magkatabi kami. Gwapo din ako. Oo naman, June. I mean, no doubt about it. At saka, Hindi nga. Natutuwa ako pag nakita ko yung picture. oo. Sabi, pinadala sa amin ni Chad. Pinadala lang din ni Chad. Recently lang. Oo. Sabi ko, grabe nga pala. Halos magkamukha pala. Kaya pala bagay talaga yung father and son na title. Yung first concert nito, baka kung saan ito makarating, baka pati sa ibang bansa. Di ba? Ganoon naman usually eh.
Diba, Ella, pag once na nag-click dito, you go to other areas in the Philippines and then after that, may pipick up na mga producers ibang bansa. Ganun eh. Actually, ang intention namin is we just wanna have fun, have a good time with it, and let it grow. Saan man siya dalhin. Kung siya lumaki siya, okay. Kung hindi, okay rin. Sana Basta- makapag-show kayo dyan sa New Frontier Theater, siguro, sa Araneta Center. ganon. Oo. I think ang capacity ng 2007, usually yun ang parang pinaka-testing area eh, or testing venue from New Frontier. Mag-Araneta ka na, or mag-ano ka na, arena ka na. Di ba? Pwede. Kaya marami nakapasok at that time na pumunta ka ng Amerika. Nagkaroon ng open slot. Ay, oo. Oo, di ba? Hindi kasi, hindi Oo. lang naman akong umalis eh. Si Julius umalis. Umalis din. Julius Obregon, si Jonathan Jonathan. Potenciano, umalis. Si Novo Bono, umalis. Umalis. Diba? Maraming umalis Victor eh. umalis. Victor Wood, for a while, yes, Tapos umalis si din. Joe Alvarez umalis. Oh yes, Kaya umalis. nagkaroon ng vacuum. Ng Alam mo kung open sino slot. pumasok noon at that Oo, time. yes. Pumasok sila Pops the Divas. Yes. Yung mga nasa Oo. circus band. Right. Naglabasan sila. Oo. Sila naman yung mga nag-recording. Nag-solo-solo na yung galing Nag-solo-solo. sa mga grupo. Halimbawa, New Minstrels, sina Eugene Villaluz, Yes. di ba? Sina Louis Reyes. Kaya totally nagkaroon ng different look na yung Yes, ano, right. yung Landscape. music industry. Nagkaroon Iba ng landscape. Iba ng yes. landscape. Doon na nabuo yung OPM. Sina Martin, sina Gary Valenciano, Ogie Alcacid, 80s yan eh. Sina Pops Fernandez, 80s yan. Joey Albert, Regine Velasquez, Jamie Rivera, 80s yun. Yung nung 80s Yeah. na yun, buo na yung OPM, nag-start Yes, na. yes. Na-establish na yung OPM na Actually, pangalan. I would say siguro, during the time of Rico J. Puno, that's how it all started. Also, The OPM at saka APO, Hiking Society. Yun. Yun, doon talaga sila nagsimula. Kasi naalala ko, dun sa time ko, nagsimula na noon yung Manila Sound. Manila Sound. Di ba? Yes, oo. Manila Sound. Hotdog. Yes. Yoli Samson, Cinderella. Yes. Wow, nakaka-relate pa ako. We're just lucky. Inabutan namin noon at inabutan namin Yes. ngayon. Correct yun. Oo. Alam niyo yung mga kabataan ngayon, you should also dig up a little bit kasi at least para alam niyo kung saan nagsimula ang musika sa Pilipinas. Not only in the Philippines, but of course throughout the world. Would you believe na ang kauna-unahang local CD recording was Joey Albert under Octo Arts? CD? CD! The first CD in the Philippines. Talaga. And even the first -1 in an album, Octo Arts. Kaya yung Maraming- yung mga karaoke, Oo. nakuha ng mga Hapon sa atin Right. yun. Actually, sila ang nag-develop. Sila Mas nag-develop sumikat dun. sa kanila, mas Pero na-identify sa actually, kanila ako yung una ano. nag-perform ng Yes. -1 na Right, show eh. Right. Sabi ko, real to real. Kaya, anyway, marami tayong ginawa. Hindi recognized, pero at least alam mo na ikaw nakapag-start. Can you give us a little a cappella nung Mahiwaga? Kasi, Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di nating piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao. At laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at pag-asa. alam mo, ngayon ko nga lang yan nalaman, although I know Rick Manrique Jr. became also an artist of Bicor before. Rick Manrique pala ang original na kumanta niyan. Rickman. This is composed by, sino ang nag-compose nito? Composed by Don Manolo and Ador Torres. Ador Torres is a member of the Mabuhay Singers. Mabuhay Singers. You remember Diba? those? Wow. Alam mo, ano na rin yan eh. It's a classic song na talagang kinakanta, hindi na lang, pati nga sa simbahan, kinakanta na yan eh. Simbahan, Actually, oo. nung sumikat yan, of course, nasa Society of Seven ako. Sabi na, tumawag yung, long distance pa eh. Tumawag yung kapatid ko, Noy, bata sa akin, hit yung kanta mo rito. Oo. Anong kanta? Ah. Maywaga. Oo, Anong diba? ba? Oo, Kinakanta pati simbahan. Kaya as far as I can remember nga, parang sa'yo talaga tumatak na gusto yung song na yun eh. Kasi I thought all the while, ikaw yung original singer niyan. Yeah. Pala, Rick Manrique. Oh.
Oo, Salamat di ba? sa Diyos Oo. na So, hiwaga nga, mahiwaga nga ang buhay ng tao. totoo. Hindi mo alam na Oo. sa akin pala mag-ihit yun. During this time na nasa Amerika ka, anong na-miss mo sa Pilipinas? Of course, nami-miss ko talaga yung mga family mo, yung mga kapatid mo, yung mga ginagawa mo rito. Iba rin kasi dito yung Pilipinas. Yung unang sali ko nga sa Society of Seven, nami-miss ko yung katulong ko. Doon, on your own. Kasi nung mag-join ako sa Society of Seven, I joined with them while they're on tour sa LA. So nakatira kami sa isang hotel. 3 weeks kami sa hotel. Yung 3 weeks na tagagaling ko ng Pilipinas, sanay na may katulong. E noong araw, ang lalaki pa ng maleta natin. Yes. Allowed tayo ng 70 kilos. Right. Puro damit yan. Lahat ng mga marumi kong damit, nakapile doon sa isang kama. Bumabalumbon na kasi wala akong katulong. Mabuti na lang yung SOS, may mga fans na naawa sa akin. Dinala sa laundry yung mga narwit ng damit. Oo, di ba? At saka ang mahal ng mahal ng laundry sa hotel. Mahirap kasi. Mahirap, nga eh. oo. Totoo. Hindi But you ko learned a lot. You learned a lot. Hindi ko rin alam paano mag-operate ng Mm-mm. ng machine. Kaya buti na lang may mga fans na sila yung nag-ayos ng mga damit ko. June, kung i-rewind ang buhay mo, anong parte doon ang gusto mong balikan? Actually, lahat naman yata ang tao, meron siyang gustong balikan. Hindi ko nabigyan ng thought yan kung saan ang gusto kong balikan. Pero sa ngayon, siguro, iniisip ko, ano kaya kung hindi ako umalis? Yun ang thought. Ano kaya kung hindi ako umalis? Pero alam ko, kung hindi ako umalis, hindi ako matututo mag-English. Hindi lang yun. I mean, yung napasok mo naman sa Amerika, napakahirap i-penetrate, napakahirap pasukin. Ay, maganda rin yan. Diba? That's a good thought. At saka, hindi rin naman basta-basta kasi makapasok ng US. Lalo na at that time. Ngayon, marami na kasi nag-break in na yung acceptance ng international market sa mga Filipino artists. Of course, we are part of that. Kasi parang ulan yan eh. Parang patak ng ulan. Bago mo mabasag yung isang, may continuous na kailangan pumatak. At kami yung mga nauna na pumatak doon. At nag-break to Society of Seven, nandun na sila eh. Although, nung sila pa lang, hindi sila identified na Pilipino. Even with birth, they're not identified as Filipino group. Nung ako pumasok. Kala nila Hawaiians, no? Kala nila Hawaiian. Oo. Nung ako pumasok, talagang naging Pilipino kasi kilala ko, nadala ko yung popularity dito with Society of Seven. How do you want to be remembered? That's another thought. Pinag-iisip mo naman ako eh. Nag-guest ako rito para mag-usap. This is your story, after all. Well, I just want to be remembered as a good husband, a good man, no record, no bad record. I want to be remembered as the nag-pioneer din ako sa industriya ng musika sa Pilipinas. Naalala ko, bago tugtugin ang Filipino artist sa FM station, walang Pilipino Puro na foreign tinutugtog. music. Purely foreign music, Foreign, ang yes. FM stations. Right. Ang number one na mga tinutugtugan ng mga Filipino music is AM station. Yes. Pero at that time, nagkaroon ng presidential decree na kailangan nila one. Alam mo yun? Yes, of course. Galing ako One- sa music industry. One song Yes. from Filipino artist. Right. At nakapasok si June Polistico. Yes. Anong kanta? Mahiwan. Ashes to Ashes. Oh, ashes to ashes. Talaga. Ashes to Ashes. Right. dust to Foreign dust. pa rin yun, di ba? Pero ako Puro kumanta. June Polistico Ako na nag-cover. version. Yes. Tunog Amerikano. Yes. Kaya tinugtog ng DCBM. Mensahe mo, sino muna ang gusto mong bigyan ng mensahe? Una muna yung lovely wife mo na si Ella. Anong mensahe mo sa kanya? Araw-araw kong minimensayan. Alam niyang mahal ko siya. Oo. Alam naman niya. Of course, your children and your grandchildren. Of course, my grandchildren are in the States. If you see me there, this is your Lolo. This is your Papa Lo. Hope one day we could get together again and can have some time of bonding again from the last time that we've been together. And just remember that Papa Lo cares for you. Mensahe mo sa lahat?
And of You're course, back. You're back. You're in town. to, to all my friends, my fellow singers, if you need me, just remember that whatever happens, we have God that loves us. He loves us dearly, that He wants us to be saved. He wants to bless us, actually, with spiritual blessings. So just remember that Jesus died for all of us. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nesta Sila Salon for My Hair and Makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. At of course, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan every Friday, 12 noon. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all. Thank you!